Hi! Not feeling okay? Tara, kain tayo. 3 minutes walk lang ito sa bahay namin at maraming food stall dito. Lately kasi, yung parang hindi ka feeling okay tapos feeling mo pagod ka kahit wala ka namang ginagawa. So I think it's a hormonal changes. Yung bigla ka nalang iiyak tapos malulungkot ng walang reason. But lucky kasi may partner kang iintindihin ka tapos yayayain ka mag food trip. Then suddenly magche-change na din yung mood mo. Having this kind of emotions isn't a joke. Yung okay ka naman pero bigla ka nalang maiiyak. Kaya ang ginagawa ko, pinipilit kong maging productive in a day. Medyo iwas sa social media na makakapag-drain sa'yo. Then, treat mo yung self mo to something small. Like this, mag-food trip, it will change your mood. Para sa akin kasi, it's not just a mood swings. It's a battle inside our own body. Hindi rin ito weakness. At lagi ko nire-remind yung sarili ko na hindi ako nag-iisa. So girl, better choose a right partner na mag-cheer up sa'yo at i-remind ka na okay lang yan. Mostly naman may mga taong hindi nakakaintindi sa ganong sitwasyon kahit na meron silang partner in life. Pero okay lang yan. Alam mo, para sa akin kasi, as guidance kay Lord kasi at the end of the day, siya lang naman yung laging magiging kakampi natin sa lahat ng mga nangyayari sa atin at sa mga emotions na nararamdaman natin. So it helps. At kung wala ka namang masabihan ng mga nararamdaman mo or ayaw mo mag-open sa ibang tao, nako, girl, cry out loud kay Lord. Sobrang laking tulong niyan. At after that, sobrang gaan nung nararamdaman mo. So cheer up at maging productive. Actually, kaya ako nag-yes sa food trip na to kasi nga gusto ko talagang itry yung Ilocos Empanada. Last week ko pang gustong itry dito kasi nga masarap daw. Yun nga lang, ang tagal na naming nandun, hindi pa natitake yung order namin. Kasi marami talagang tao na waiting pa lang, yung iba, hindi pa nga na titake yung order nila. Kasi marami talagang nag-order. Tapos, mahaba din yung pila. Kaya sabi ko, nagugutom na ako. Yun, magsusushi na lang kami. Tapos, at takoyaki. And then, dito, nag-coffee kami dito sa kay Kape ni Mon. And, meron din kaming, yung People's Bite, ganun. Yun lang in-order namin. Tapos dito na din kami umupo. Okay din yung mga food dito. Marami pa dyan sa gilid eh. Actually, yung sa harap niya is parang may dalawang stall pa na ginagawa. Kaya may construction siya dyan sa likod ko, dyan sa may gilid. So, parang dalawang food stall pa yung gagawin dyan. Meron din dyang siomay, pares, tapos may nagbebenta din ng parang puro pork sila. Parang mga lechon-lechon, ganun. Then, sa labas nito is may mga nagbebenta din ng mga food stall. Ganun. Parang mga nakakart, yun nga lang ang hindi maganda lang dun, hindi ko nagustuhan is yung mga batang namamalimos kasi namimilit sila tapos gusto pa nilang hingiin yung drinks mo. Or siguro nagkataon lang nung time na nagpunta kami. Expect mo na din naman kasi kahit saan naman may mga ganun talaga. Hindi naman nila makokontrol yung ganung klaseng sitwasyon. So, okay lang naman. Paglabas mo naman, merong nagbebenta dito ng inihaw na balot. So, 30 pesos each siya. Yun nga lang, naabutan namin is wala na daw balot. So, yung penoy na lang yung binigay sa amin. Kanina kasi meron, pagdaan namin, yun nga lang sabi namin, unahin muna namin yung nasa loob. Babalik na lang din siguro kami sa ibang araw para matry yung Ilocos Empanada. Kasi yun naman yung reason talaga kung bakit kami nag-food trip. Kasi yun talaga yung gusto kong matikman. Yun nga lang talagang blockbuster, ang daming nag-order. So, babalikan na lang namin siguro. Yun lang. Bye!